mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayang sinisiil bukas ay babangon din. Ang silang ay pupula sa timyas ng paglaya. Isang mapagpalang araw po sa ating mga kababayan. Ang aking pong tinig, inyo pong pakinggan. Aming ilalahad itong natatanging kasaysayan ng bansa nating Silanganan. Isang bansang hitik sa iba't ibang yaman na pinag-interesan at sinakop nitong mga Kastilang dayuhan. Lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig ay sa kanyang palad, nag-alay ng ganda at dilag. Ang tunay na pangalan ng bansa natin ay Upir, na ang ibig sabihin ay lupain ng ginto o land of gold. Ang ating lahi ay nagmula kay Upir na siyang tunay na pangalan ng ating bansa. Si Upir ay isang Semitic Hebrew. Siya ay apo ni Noe. Kung gayon, tayo ay Semitic Hebrew at kalahi natin ang mga Hebrew Israelites. Hindi po tayo Hintil. Bago po makarating dito ang Islam at nagkaroon ng matandang kalakaran ng produkto na tinatawag na Asian Silk Road, may mga tao na po dito na inabutan ang mga Inchik, Muslim at mga Kastila. Bago pa man tayo sakupin ng mga Kastila, maganda ang relasyon ng ating lahi sa mga Chino at sa mga dayuhan noon gaya ng mga Muslim. Tayo ay nakikipagpalitan ng mga kalakal sa kanila, ngunit nagbago ang lahat nang sakupin tayo ng mga Kastila. Inabuso nila tayo, inalipin at sinira sa ating kapitbahay na siyang China. Ang katotohanan kaya tayo sinakop ng mga Kastila gamit ang relihiyong Kristyanismo ay dahil sa hitik na yaman at strategic location ng ating bansa at nais talaga nilang kamkamin ang mga lupain natin. Huwag sasabihin nino man na dahil sa pangpalasa kaya tayo ay natagpuan at kaya sila ay naglalakbay. Hindi yan totoo. Huwag ding sasabihin na natuklasan lang tayo ng mga dayuhan. Dahil yan ay isang malaking kasinungalingan. Kasinungalingan na umalipin sa ating bansa daang-daang taon na at magpahanggang ngayon. Yan ang kasinungalingang pumaslang sa ating mga ninuno. Kasinungalingang nagpahirap sa ating bansa hanggang ngayon. Ang lahat ng may pangunawa ay makinig. Kung ating langsanang maibabalik ang dating pangalan ng ating bansa, muling isisilang ang isang maunlad na bansa, isang bansang malaya, at ating malalaman ang katotohanan na siyang magpapalaya sa pagkakaalipin ng mga dayuhan at nakaraan. Kung inyong inaakala na tayo na ay nakalaya mula sa pang-aalipin ng mga dayuhan at ng nakaraan, ito ang malaking tanong. Bakit Pilipinas pa rin ang pangalan ng ating bansa? At bakit naririto pa rin ang Kristyanismo ng alipin sa atin noon at nang aalipin pa rin sa atin ngayon? Silang lumilikha ng pagkakabahabahagi sa atin bilang iisang lahi. Silang nagbibigay ng ibang pakahulugan sa mga bagay-bagay na nagsisimula ng isang marahas at di kaaya-ayang pagkilos ng bawat isang
tao. Dahil sa ating kalukuhan, Ito na ang panahon para inyong palayain ang inyong mga isip sa doktrina at dogma na umaalipin sa mga tao nung ika'y wala pa, na nagsisimula ingatan ng pagkakabahabahagi sa ating bansa. pagkat pagkat Inyong palayain ang inyong mga sarili sa mga bagay na yan. Dahil yan ang lason na nakakapit sa ating lipunan. Yan ang nilabanan ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Kaya siya gumawa ng mga obra, mga libro upang iparating sa kanyang mga kalahi, kababayan, ang totoong kahulugan na itinatago ng simbahang Romana Katolika ng relihiyong Kristyanismo, upang iparating sa kanyang mga kalahi, kababayan, ang totoong itinatago ng Espanya noon sa pamamagitan ng pananakop gamit ang relihiyong Kristyanismo. Mga kababayan, maaaring hindi nyo seryosohin ang mensaheng ito mula sa hindi kilalang tao, ngunit ito lamang ang iiwanan kong salita sa inyo. Kung hindi tayo kikilos sa kasalukuyang panahon, naniniwala ako na ang hinaharap nating mga Semitic Hebrew ay maglalaho sa kasaysayan ng mundo at mananatili tayong naghihirap sa mahabang panahon. Kaya ako'y tumatawag sa inyo, mga kababayan ko, pakinggan ang tinig na ito, saliksikin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa ating bayan, saliksikin ang katotohanan na natatangi na sa atin lamang. Ito ang katotohanang hindi maitatago sa atin ng kahit na sino pa sa loob ng mahabang panahon, sapagkat walang lihim na hindi mabubunyag. Ang lahat ay isisiwalat sa mga huling panahon. Mga kababayan ko, hinihikayat ko kayo na ipanawagan sa lahat ng inyong kaibigan, kakilala, kamag-anak, kapatid, anak, asawa, ang totoong pangalan ng bansa natin ay Ophir, at dapat tatawagin tayong Ophir's People Republic. Yan ang aking hiling sa inyo, aking mga minamahal na kababayan. Magpakatalino ho nawa tayo sa panahon natin ngayon. Meron na tayong mga teknolohiya, internet, computer. Maaari nating i-research kung totoo ba ang aking sinasabi o pawang kasinungalingan lamang. Inyo pong saliksikin ang katotohanan, sapagkat yan ang susi sa ating kinabukasan. Mga kababayan, panoorin ng Ophirian Heritage Conservatory, sapagkat sila ay nangangaral ng tuwiran. Salamat po. Shalawam. Kapere
Maglilingkod sa'yo, Abaya hawak. Maglilingkod ng tapat ang puso ko. Pagsubok man ay dumating, di pa rin makahadla sa pagtugong ko sa'yo, aming Ama. Ang buhay ko, aming Ama, gamitin mo. Ang lahat ng ito'y iaalay ko. Lahat ng aking nakalaan at ang darating, sa'yo ko ito pinauubaya, aming Ama. Maglilingkod sa'yo, hangad ng puso ko, maglilingkod sa'yo. Hanggat lakas ko'y naririto, maglilingkod sa'yo. Aming Amang Yahweh, buhay ko't lakas, lahat sa akin, naway gamitin mo. Ang buhay ko, aming Ama, gamitin mo. Ang lahat ng ito'y iaalay ko. Lahat ng aking nakalaan at ang darating, sa'yo ko ito pinauubaya, aming Ama. Maglilingkod sa'yo, hangad ng puso ko, maglilingkod sa'yo. Hanggat lakas ko'y naririto, maglilingkod sa'yo. Aming Amang Yahweh, buhay ko't lakas, lahat sa akin, naway gamitin mo. Turuan mo maglingkod ng tapat sa'yo. Turuan mo magmahal ng tunay sa'yo. Turuan mo masunod ang kalooban mo. Aming Ama, patuloy mong hubugin ako. Turuan mo maglingkod ng tapat sa'yo. Turuan mo magmahal ng tunay sa'yo. Turuan mo masunod ang kalooban mo. Aming Ama, patuloy mong hubugin ako. Aming Ama, patuloy mong hubugin ako. Aming Ama, patuloy mong hubugin ako. O Yahweh. Magandang umaga sa iyo, aming Abaya Hawak. Ikaw ang dakila naming alahaya. Sa gabi at araw, ikaw ang aming papupurihan. Hinding-hindi na malilimutan hanggang sumapit man ang katapusan.
mo ang aming puso at isipan sa pangulong pangalan. Purihin ka, luwalhatiin ka, Ama, aming Abay Yahwa. Salamat po sa iyong mga pagpapala, sinasamba kita. Magandang umaga sa iyo, aming Abay Yahwa. Ikaw ang dakila naming alaya. Sa gabing araw, ikaw ang aming papupurihan. Bigyan mo kami ng iyong gabay na mula sa banal mong pangalan. Purihin ka, luwalhatiin ka, Ama, aming Abay Yahwa. Salamat po sa iyong mga pagpapala, sinasamba kita. Sinasamba kita. Sinasamba kita. Kay sarap manatili sa'yo, kay sarap sa piling mo, o Aba. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Kay sarap magpuri sa'yo, kay sarap sa presensya mo, may kagalakan kaming natatamo. Ang lahat ay aawit ng mga bagong awit. Purihin ka't dadakilain, itataas isisigaw ang buhay mong pangalan, o Aba Yahwa. Ikaw ang hani kailanman. Kay sarap manatili sa'yo, kay sarap sa piling mo, o Aba. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Kay sarap magpuri sa'yo, kay sarap sa presensya mo, may kagalakan kaming natatamo. Ang lahat ay aawit ng mga bagong awit. Purihin ka't dadakilain, itataas isisigaw ang buhay mong pangalan, o Aba Yahwa. Ikaw ang hani kailanman.
Di sarap mabuhay kung ikaw ang gabay. Magmula nang buksan ng diwa o peryan, sa dulong silangan babangon at tataas ang tunay mong pangalan. Banal na Aba Yahweh, kami ay nagpapasalamat, kami ay nagpupuri, kami ay sumasamba sa lugar na ito sa dakila mong pangalang Aba Yahweh. Purihin ka, sambahin ka ng iyong mga anak na tinawag mo, ang mga lingkod mong tinawag dito sa lugar na ito, na magtataas ng banal na pangalan mo. Aba Yahweh, dinggin mo ang aming mga panalangin, ang aming papurit pagsamba, na tanging sa iyo lamang. Ikaw ay aming tinataas sa lahat ng mga kawan na tinawag mo dito sa silangan. At sa araw na ito, tinataas ka namin, tinataas namin ang banal mong pangalang Aba Yahweh, at ang iyong anak, ang aming tagapagligtas, ang aming hari, walang ibang King Yahawashi, na sinugo mo para kami ay tipunin, para kami iligtas. Salamat, Aba. Halalwaya, alahayam. Sa iyo ang papuri, ang pasasalamat, o Aba Yahweh. Dinggin mo ang mga anak mo. Dinggin mo ang abang lingkod mo sa mga oras na ito. Kami ay nagsusumamo dito sa lugar na ito. Ang silangan na binabanggit mo sa Isaiah 66 verse 19, kung saan sinabi mo, sa silangan magmumula ang bayang pinili mo upang tumulong sa bansang Israel, sa mga anak na nawalay sa iyo, upang sila ibalik sa iyo. Aming idideklara sa mga sandaling ito na dito sa bayang ito, dito sa silangang ito, manggagaling ang sinasabi mong pinili mong bayan. Salamat, Aba Yahweh. Salamat po dahil tininig mo ang matagal na naming mga panalangin na kailangan namin ng tanglaw. Nagpapasalamat po kami dahil ginamit mo ang OHC, Operian Heritage Conservatory. Ginamit mo para ipaalam sa buong mundo, unang-una sa amin, ang banal mong pangalan, ang pangalan mong sinulat ni Moses sa banal mong Torah. Kaya naman sa sandaling ito, sa oras na ito, tinataas namin ang banal mong pangalang Aba Yahweh. Ikaw lamang at walang iba ang aming sasambahin. Kung ang mga ninuno namin
tinalikuran ka, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kami ay humihingi ng kapatawaran. Ang sabi mo, kung ang mga anak ko ay manilikluhod at ihingi ng tawad, diringgin mo kami mula sa iyong trono. Kaya po yun ang inihiling ko sa mga sandaling ito. Una sa lahat, patawarin mo kami sa mga nagawa naming kasalanan. Patawarin mo ang mga ninuno namin sa nagawa nilang kasalanan, sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan na siya mong kinagalit. Kami ay nananampalataya na sabi mo, kung hihingi kami ng tawad, kami ay patatawarin mo. Lilinisin mo kami ang sabi mo, pangako mo. Magiging kasimputi kami ng niyebe. Sa sandaling kami ay pinatawad at nilinis mo na at ngayon inaangkin namin ang kapatawarang ito, Aba Yahawa. Gusto naming magpatuloy ng mayroong malinis na puso sa pagkakatawag mo sa amin. Sapagkat walang kabulan ng lahat kung kami ay marurumi. Kaya sa mga oras na ito, bilang tanda ng aming pagpapakumbaba at paghingi ng tawad, ang aming pagluhod. Mga kapatid, tayo'y lumuhod. Ipo natin ang ating mga ulo. Sambahin natin ang Aba. Aba Yahawa, maraming salamat po sa paglilinis mo sa amin. Aba Yahawa, maraming salamat sa pakikinig mo sa aming mga gayon. Mula po ngayon, kami na bayang pinili mo ay mananatili sa iyo. At pinatigalan namin na kami ay malinis na. Wala ng bahid ng karumihan. Sabi mo, kami pinatawad mo kasing puti na kami nangyayat. Yun po ang aming pananampalataya. Aba Yahawa, salamat. Sinataas ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin sa iyong banal na pangalang Aba Yahawa at ang iyong anak din Yahawa Shai. Yada. Patuloy po kaming mananalangin, Ama. Kami ay nagpapasalamat dahil niloob mo na mangyari sa kauna-unahang pagkakataon ng pagtitipon na ito. Wala po kaming tinataas kundi ang iyong banal na pangalang Yahawa lamang. Yada. At ang iyong anak na aming tagapagligtas, King Yahawa Shai. Umaasa kami na sa kanyang pagbabalik ay kasama kaming maghahari sa iyong itatatag na kaharian. Yada. Salamat po. Salamat po dahil pinili mo ang bayan ng Cavite. Salamat po dahil pinili mo ang mga leader na inilagay mo dito sa pangunguna ni Brother Roderick Dolorite at ang kanyang mga kasama. Salamat din dahil ang bayan, ang aming lalawigan ng Bataan ay sinama mo rin. Kami ay kasama rin. Hindi lamang kami kundi ang buong bansa. Ang buong bansang perlas ng silanganan ng Uper. Yada. Aming itinataas Yada. ang Uper bilang People's Republic of the East. Yada. Ito po ang aming deklarasyon, Ama, naririnig mo sa iyong trono. Yada. Diyan sa kalangitan. Yada. Hindi namin pinapalitan ang pangalang nandirito kundi binabawi namin ang tunay na pangalan. Yada. At aming binabalik ang pangalang inalis ng mga dayuhan, ang pangalang Uper. Yada. Ito po ang aming deklarasyon, Aba Yahawa. Yada. Ang Uper na kung saan nagmula sa lahi ni Joktan, kung saan ang bayan ng Uper, dito mo kinuha ang mga ginto na dinala ni Solomon sa Jerusalem, kung saan itinayo ang iyong templo. Yes. Pati mga nara, dito rin ang galing. Mamahaling mga spices,
na dinala ni Queen Sheba dito rin ang galing sa bayan ng Ophir. Kaya naman ito ang aming dinideklara ngayon. Bago ka bumalik, aming tagapagligtas King Yahawasyai, loobin mo po ng aming bayan ay ibinalik mo na sa tunay na pangalang Ophir. Ito po ang aming deklarasyon. Kaming mga anak mo, kaming mga lingkod mo, sama-samang magdideklara nito. Hindi lamang dito sa perlas ng silanganan, kundi sa buong mundo. Ito ang aming deklarasyon ng merong pananampalataya at merong kapangyarihan, sapagkat ang sabi mo, anumang ipahayag namin dito sa lupa, anumang kalagan namin dito sa lupa, ay kakalagan mo nga sa kalangitan. Kaya naman dinideklara namin at kinakalaga namin ang pagkaalipin ng bansang ito na ibalik na sa tunay na pangalan, walang iba kundi ang bayan ng Ophir, ang perlas ng silangan. Tatawagin Ophir, People's Republic. Yada halal waya lahayam. Yan po ang aming deklarasyon. Salamat po, Aba. Salamat po at minsan pa sa lahat ng aming mga gagawin, hindi lamang dito sa bayang ito, hindi lamang sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas o sa itong bayan namin ngayon, kundi sa lahat ng mga pinili mo sa pangunguna ng aming mensaherong OHC. Aming dinideklara ang pag-iingat mo sa iyong kawan, ang hindi pagkakabahabahagi, ang pagkakaisa ng buong kawan. At dinideklara din namin na ang mga nininira sa kawan mo ay hindi magtatagumpay, sapagkat ang sabi mo, we are victorious and we are more than conquerors. Salamat po, Aba. Sa iyo po ang papuri, ang pasasalamat, ang pagsamba. Aba Yahawa, sa pangalan ng iyong anak King Yahawasyai, kaming lahat ay magsasabi ng Yada. At kasabay nito, buong puso pa rin kaming luluhod at magbabow down bilang tanda ng aming paninikluhod sa iyong banal na pangalang Aba Yahawa. Yada. Ang lahat ay aawit ng mga bagong awit. Purihin ka, dadakilain. Itataas, sisigaw ang buhay mong pangalan. Uwapa, Yahawa, ikaw ang hari kailanman. Ang lahat ay aawit ng mga bagong awit. Upurihin ka, dadaki